nadulas na, nagmura bigla. Oo nga. Kaya alam ko na. Okay, sige nga, awit 115. Verse 16. Yung mabilis magbuklat. Sige nga. Si Yahweh ang may-ari ng buong kalangitan, samantalang daigdig. Sa tao niya ibinigay. Oh, yun! Sino ang nagmamay-ari ng kalangitan? Si Yahweh. Yung mundo. Sino nangalaga? Tama. Oh, yun. Malinaw. Malinaw, hindi. So, si Lord, sabi dito, in kingdom mentality, babasa nga sabay-sabay, colonization is understood a bit different. Not just a taking land, but as expanding the rule and culture of king into new territory. Ang purpose ng colonization, sabi nga mo colonization? Yung ibig, colonization. Ang Pilipinas po ay na-colonization po tayo ng mga Spanish sa loob po na 333 years. Kaya nga po yung mga De La Cruz, San Juan, mga Spanish yan. Tama hindi? Pumunta ko kayo ng Zamboanga. Yung mga, kami ni Brother Dennis, nagpunta tayo ng Zamboanga dati. Ang salita doon Spanish. Yung ang tawag doon, yung mga Chabacano. No, Buenos Dias. Ang tawag niya colonization. Ngayon, nung tayo po ay na-colonize ng mga Spanish, ang Philippines, Spanish name din yan. Tama hindi? Ngayon, yung kultura nila, nakuha natin hindi. Mga piyesta-piyesta, di ba? Ano pa? Nakuha natin yung mentality nila. Sa mentality ng mga kolonyalismo, ang maputi, yun yung mga mayaman. Ang mga maitim, yun yung mga pulubi. Kaya nga yung mga Pilipino, wala yung ginawa kundi magpaputi eh. Kasi kasama sa colonization natin yan eh, yung mentality na kapag, ito pa matindi. Sabi nga po, demokrasya. Ano yung ibig sabihin ng demokrasya? Ibig sabihin po nun, demokrasya, people power. People, ang authority na sa tao. Ang demokrasya po, makinig kayo mabuti. Isa yun sa mga natutunan natin. Kaya nga hindi natin maintindihan yung kingdom kasi demokrasya tayo. Sa church, kung sinabi kong ikaw opening prayer, tatanggi ka. Kasi bakit? Ang utak mo demokrasya. Pero sa kingdom, hindi ka pwede, kung sinabi ng hari, yun yung gagawin mo. Kaya meron division na simbahan. Tama hindi? Amen. Okay, now, so, eto, sabi niyo colonization. Ang purpose ng Lord is dalhin, i-colonize ang mundo sa mamagitan nino ng tao. Tama hindi? Sa magitan ni Adan. Dalhin ni Adan, si Adan ang magmamanage ng earth. Gagawin ni Adan kung ano yung mukha ng langit. Yung impluensya. Ngayon, ganito, tingnan nyo to. God's picture. Sige, basa nga po. God's picture was to extend His invisible rulership to the visible world. He wanted to extend His heavenly country to another territory. His desire then was to establish on earth a colony of heaven. Anong purpose? Ang desire ng Lord? Gawin niyang colony ang mundo. Gawin niyang teritoryo ang mundo na kung ano ang meron sa langit, meron din sa lupa. Ha? Naalala niyo yung prayer ni Jesus? Let your kingdom come on earth as it is in heaven. Kasi, kung ano dapat yung nasa langit, yun dapat yung mag-manifest sa lupa. Mamaya, mapag-aaralan natin kung bakit si Holy Spirit bumaba. Okay, now. He gave Adam, basa nga po, He gave Adam the governing influence of heaven through the Holy Spirit. The Holy Spirit, as a governor of man, to enforce the king's law, manage the region called earth, who brings the culture of heaven, and keeps peace and stability. May tanong ako sa inyo. Ilan ang components ng tao? Tatlo. Ano yun? Body, soul, and spirit. May sabihin ako sa inyo. Alam nyo ba na mayroong missing parts, missing components ang tao? Alam nyo ano? O, sige. Ito tinuro sa akin ito Lord nakaraan eh. Basahin niyo po yung verse na Genesis chapter 2 verse 7. And the Lord God formed man of the dust. Okay, so una po yung word. Ano yung unang components ng tao? Dust. Ano yung dust system?
Lupa yan, hindi? Lupa. Dahil sa lupa. O, yung dust, tumutukoy ito saan? Body. Okay. And breathe into his nostril. Okay. Sulat ko po yung dust. Pangalawa yung breathe. Okay, yan, breathe. Pangatlo, into his nostril, the breath of life. Okay, alam mo ha? Pangatlo, meron ulit nabanggit na breath of life. Tapos, and man became a living soul. Okay, nabanggit yung word na soul. Ay, ito na. Oh. Makinig kayo mabuti. Yung tao, galing sa alabok. Hiningihan ng Diyos, at yung anong ginamit ng hininga? Yung hininga ng buhay, at ang tao na ng kaluluwa. Ngayon, ganito yan. Nung pinag-aralan ko to sa Hebrew, nagulat ako, Ate Kari. Na-shock ako. Ganun-ganun yung mata ko. Alam mo bakit? Na-realize ko na ang tao pala ay may tatlong components pero meron pa siyang ibang mix. Ano yung mix niya? Ito yon. Dalawang beses na banggit yung word na breath. Ilang beses na banggit? Ha? Ilang beses na banggit? Dalawa. Ha? Okay, ganito yun. Ang ginawa, at nilalangan ng tao, ang tao ayun sa alabok at hiningahan. Sabi niyo po hininga. Ikaw kayo. Sabi niyo, hininga. Nang hininga ng buhay at ang tao ay nagkaroon ng kaluluwa. Okay, basahin niyo nga po muna yung John chapter 20. Sige nga, sino pinabasa? John chapter 20, verse 22. Tapos Acts chapter 2, verse 2. Acts 2:2, tapos John 20, verse 22. Sige, Shaira, ikaw muna. Acts 2:2, sige. Walang ano ay may ingay na nagmula sa langit. Natulad ng ugong na malakas na hangin. Okay, sabi niyo po, malakas na hangin. Malakas na So, merong mighty rushing wind. Tama? Yes. O, tuloy po. At napuno ito ng bahay. Yung word na mighty rushing wind is like a blow na pumasok doon sa loob ng bahay. At doon bumaba yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Sa Acts chapter 2. So, yung wind na yan, tumutukoy saan? Sa power ng Holy Spirit. Tama hindi? Oh. Punta kayo sa John chapter 20, verse 22. At pagkatapos, hiningaan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu. okay, paano natanggap ng tao yung Holy Spirit? Ano ginawa ni Jesus? Hininga. Paano po hingahan? Paano? O sabi niya po, blow. Okay, ngayon. Ngayon, ibig sabihin, kapag hangin, rushing wind, kapag blow, ang pinag-uusapan, ano ang nare-release? Holy Spirit. So, ibig sabihin, sa Genesis chapter 2, Genesis chapter 2, verse 7, na ang sabi doon, ang tao galing sa dust, at hiningahan, ang hininga na ito, tumutukoy saan? Holy Spirit. Sa Holy saan tumutukoy? Sa Holy Spirit. Alam niyo po ba, sa Hebrew na intindihan ko, bakit dalawa binanggit yung breath? Yung breath na ito, tumutukoy ito sa Spirit of man. Ano tumutukoy? Spirit of man. At yung breath na ito, na hininga, tumutukoy sa Holy Spirit. At ang soul, ito yung mind. Ito yung will, ito yung emotion. Makinig kayo mabuti, ha? Makinig kayo mabuti. So, yung nilikha ng Diyos ang tao, meron pala siyang 4 na components. At yung dalawang components doon, magkasama. Ano yon? Ito yon. Yung dust, isa, ginawa ng Lord, nirelease ng Lord ang Holy Spirit sa magitan ng blow. Katulad ni Jesus Christ. Receive ye the Holy Spirit. Nung nirelease ng Lord yung Holy Spirit, ang dala-dala ng Holy Spirit, sabi niyo po, dala ng Holy Spirit. Ang dala ng Espiritu ng Diyos sa tao ay yung breath of life, yung hininga ng buhay. So yung breath dito, tumutukoy sa Spirit of man. Makinig kayo mabuti, ha? Ngayon, anong ginawa ng Holy Spirit? Anong dala niya? Yung hininga ng tao. Yung Spirit. Ang tawag namin sa Spirit na yan is moral. Sabi niyo nga po, moral. Moral. O, konsensya. Conscience. Now, ngayon, nung pumasok yung Holy Spirit sa katawan ng tao, ang dinala ng Holy Spirit is yung breath of life. Yung spirito ng tao, yung moral niya. At nagkaroon siya ng
kaluluwa. Yung kaluluwa, mind, will, emotions. Ngayon, ganito nangyari. Okay na, nakikita nyo na hindi. May espiritu ng tao, wala. So, ibig sabihin, yung espiritu ng tao, tsaka yung Holy Spirit dati, magkaisa. Kasi ang dala-dala ng Holy Spirit, yung espiritu ng tao. Ngayon, nung nagkasala si Eva at si Adan, ito na matindi. Ano nangyari? Nawala yung Holy Spirit sa kanila, ang natira sa kanila, breath of life, which is conscience and moral. Oh, mukha po Sister Carrie, bindiyan ko. Bakit ngayon? Bakit niya binaba yung Holy Spirit? Ganito kasi yun. Ang Holy Spirit, ang trabaho niya sa Genesis, governor. Sabi niya po, governor, kinikilabutan ako. Pag sinabi mong governor, may nakalagay dyan, ang trabaho ng governor, sabi dito, to enforce the king's law. Ang trabaho ng governor, yung batas ng hari, dalhin niya sa lupa. Tama hindi? Manage the region called earth. Ima-manage niya yung earth. Ano pa? Brings the culture of heaven. Ngayon ganito yun. Makinig kayo mabuti ha. Ang ginawa ng Diyos ganito. Dahil gusto niya i-colonize ang mundo. At alam ng Diyos na hindi kaya ng tao yon kung moral lang meron siya. Kasi ang moral, ang purpose ng moral is conscience lang yun. Sabihin lang sa'yo, mali ginagawa mo. Ngayon, ang ginawa ng Lord, ibinaba niya yung Holy Spirit para yung government ng langit pumasok sa loob ng tao. Kaya dati, normal lang sa tao na mag-isip ng tama. Hindi sila nag-isip ng masama. Kasi ang taglay-taglay nila yung gobyerno ng langit, which is the Holy Spirit. Malinaw, hindi? Oh, palapakan natin si Lord. Malinaw, hindi? So, anong trabaho ng Holy Spirit? Dalhin yung kultura ng langit. Yung Holy Spirit, ang nagsasabi sa atin, mali yan. Gawin mo ito. Itong kultura ng langit. Ito yung batas ng Diyos. Yan yung nagkukonvict sa atin. So, ibig sabihin, ang purpose ng Holy Spirit ay hindi talaga for redemption. Ang purpose talaga ng Holy Spirit para yung tao, i-manage niya yung espiritu ng tao at yung espiritu ng tao magkaroon ng utak ng Diyos. Amen. Sige. Dito ka. Teka lang. Malinaw hindi? Ngayon, nung nakasala si Eva at si Adan, ano yung nawala? Yung Holy Spirit. Ngayon, sino yung Holy Spirit? Yun yung governor natin. Siya yung, teka lang, yung panahon ng Roman Empire, ang governor nyo si Pilato. Tama hindi? Kasi trabaho ng governor, yung kultura ng Roman Empire dalhin doon sa isang teritoryo. Ay, ang problema, nagkasala yung tao. Yung tao, yung teritoryo ng Holy Spirit. Nag-grieve siya. Umalis kayo siya sa tao. Nung umalis siya sa tao, ang natira na lang sa tao, yung conscience. Oh, asan yung magsasalita? Mawala. Mawala ng Holy Spirit. Basta. Oh, sige. Ang sabi niya, mali daw yung conviction. Konsensya daw yun. So, yung... Teka lang. Linawin ko na nga. Ang conviction ay sa mga taong merong Holy Spirit. Ang konsensya, yun yung natirang spirit of man. Pero inaano niya yun. Iniisa niya yun. Hiniwalay niya yung conviction. Parang sa Kristiyano daw, walang conviction. Kasi yung konsensya yun. Yun yung sabi niya. Kaya naintindihan ko na ngayon Malinaw yung na. apat na kung... Ngayon, pag hindi ka Kristiyano, pag hindi kayo born again, hindi nyo natanggap si Kristo, paano kayo husgahan? Ito gagamitin na Lord sa inyo yung conscience. Kaya sa Roma chapter 2, nabanggit doon na kung wala kayong batas, yung espiritu ng tao, which is the moral, the conscience of person, yun yung boses ng Diyos sa atin na nagsasalita. Pero kapag ikaw ay merong Holy Spirit, hindi lang yung espiritu, bubuhayin ng Diyos yung espiritu mo, hindi lang sa konsensya, kundi yung utak ng Diyos, ibabalik niya doon sa espiritu mo. Kaya tayo nagtatang shake kay handala biyakuntum yadikil dire. Ang speaking tongues ay language ng Holy Spirit na ipinapasok sa espiritu mo at ang espiritu mo itinatransfer niya ito sa soul mo, tapos yung soul mo bibigyan niya ng understanding para maintindihan kung anong gagawin ng katawan. Malinaw?
Malinaw, hindi? Malinaw. So, ano purpose ng Holy Spirit? Kasi ang Holy Spirit ang governor. Ang Holy Spirit ang pinadala ng Diyos na representative niya. Ang Holy Spirit ang pinadala ng Diyos para yung impluwensya ng langit. Kasi alam niya na yung tao, si Adan, hindi niya kaya. Kasi bakit? Perfecto siya, pero hindi niya kaya. So, kinakailangan niya ng Holy Spirit na nasa loob niya. Nasaan yung Holy Spirit? Nasa loob nino? Ni Adan. Kaya siya mayroong wisdom. Meron siyang understanding. Ito, makinig kayo. Bakit natukso si Adan? Bakit natukso si Eva? Alam niyo kung bakit nilagay ng Diyos yung puno doon sa gitna? Hindi naman para tuksuin. Kasi si Adan, yung king. Siya yung king dito sa lupa. Tama hindi? Ngayon, kung ikaw ay king, paano mo malaman na ikaw ay ma-impluwensya at paano mo ma-exercise yung pagiging hari mo? Bibigyan ka niya ng tawag na ano? Free will. Ngayon, para masubukan ng Diyos, kung susundan ba ni Adan yung breath na yung hininga ng Diyos, yung Holy Spirit, susundan niya ba yung Holy Spirit na governor niya? Ngayon, para ma-exercise yung pagiging hari niya, naglagay ang Diyos ng isang batas. Huwag mong kakainin. Mamamatay ka. Kasi yung batas na yon, hindi yung para tuksuin siya. Para subukan yung kanyang authority, subukan yung pagiging hari niya. Yung free will niya bilang hari. Hello? Di ba kapag kayo gumawa kayo ng invention, ba iti-testing ninyo kung gumagana yung invention ninyo? Hindi para bumagsak, hindi para masira. Kundi para makita nyo kung yung invention ninyo gumagana. So para gumana yung pagiging hari niya sa lupa, kailangan ng freedom, may option. Left or right, susunod mo, susunod mo. Alam niyo po, nung naintindihan ko po ito, nung napasa ko to, bakit gano'n? Ang tao gawa sa dust, hiningahan ng Diyos, at ang hininga ng buhay, spirit of man, at ang tao na ganang kaluluwa. So, ibig sabihin, kaya pala dati, napangalan ni Eva at ni Adan yung buong mundo, yung mga hayop, kasi ang tumutulong sa kanila, walang iba kundi yung hininga ng Diyos. Alam niyo ba, kaya nabanggit ko to, di ba? In-explain sa akin ng Lord. Alam niyo, sabi sa akin ng Lord, alam niyo ba anak ang pinakamataas, pinaka-highest. At ang kauna-unahang instrumento na banggit sa Biblia, flute. Ang flute, hindi mapapagana na walang hangin. At ang sabi sa akin ng Lord, alam mo ba anak ang pinakamahal, pinaka-highest instrument sa heaven? Yung trumpet. Tinanong ko, Lord, bakit Lord? Kasi, ang trumpet, hindi mapapagana ng walang hangin. Tama hindi. Tama. Ngayon, lahat ba ng tao kaya mag-blow? Kaya mag-blow? Lahat ba ng tao? Bakit kaya mag-blow ng tao? Kasi may hininga. Ano yung hininga ng tao? Yung breath of life. Yung hininga niya, spirit niya. So kapag nag-blow ka, katawan mo yung nagre-release, pero ang totoo nagre-release ng yung espiritu ng tao. Pero nagiging anointed ito kapag sinamahan ng breath of life, breath of God, yung hininga ng Holy Spirit. Kaya kailangan ang tao, kapag nag-blow nito, dapat puspos ng Holy Spirit. At sabi sa akin ng Lord, ito to ang pinakamataas na instrument. Tinanong siya, bakit Lord? Kasi alam mo bakit? Kasi yung hininga galing sa akin, sabi ng Lord, na binigay ko sa iyo. Every time na binablow mo ito, binabalik mo na sa akin yung hininga na galing sa akin. Okay. Buhay pa kayo? Iyan pa kayo? Tuloy ko ba? And ano pa lang to? Nasa Adam pa lang tayo. Wala pa tayo sa loob. Magiging malinaw sa inyo lahat. Ay, ganun pala yun. Pwede ako, mamaya mag-break ako. Mamaya, may coffee break tayo. Okay lang ba? Pag-break ako mamaya. Para medyo, mahirap, para ma-absorb. Mas matindi topic natin next week. Next month. The principles of the law of the Spirit. Matindi yun. Okay, tuloy natin. Okay. The word breathe in Hebrew word is napak. Means to blow. God's way to send the Holy Spirit. No, yun yung pamamaraan ng Diyos para i-release yung Holy Spirit. So, ano yung natanggap ng tao? Sa Genesis chapter 2 verse 7, Holy Spirit. Anong trabaho ng Holy Spirit? To govern us. Ang Holy Spirit ang nagdadala ng kultura ng langit dito sa lupa. At ang ginagamit ng Holy Spirit para magsakot to, para niyon, sino? Yung tao na mayroong katawan. Kasi physical, ang mundo ay physical, so kinakailangan din ng physical para mag-manage ng physical. Pero ang physical na nagmamanage sa physical, kinakailangan ng spirito
para mamanage ng gusto. Malinaw hindi? Basa. Adam is king. God gave him dominion. Sabi niyo po, dominion. Authority over the earth. Earth is territory, domain, to exercise his kingly assignment. Mababasa niyo yung Genesis chapter 1 verse 28. Basa, God's original purpose was to establish a manifestation of his heavenly kingdom on earth without coming to earth himself. Ito, makinig kayo. Ang plano nila ng Diyos, hindi na siya bumaba dito sa lupa. Alam niyo ba yun? Kasi ang plano niya, bakit pa ako bababa sa lupa? Eh, nandiyan na nga yung tao, nilagay ko na, pinosisyon ko na dyan, bakit pa ako bababa sa lupa? O, tignan nyo ha. Without coming to earth himself, Genesis chapter 3 verse 8, basahin niyo po. It's the first time God described as walking in the garden, pointing toward redemption. Kailan narinig nilang naglakad ang Diyos? Nung nagkasala na sila. Kailan sila nagtakad sa Garden of Eden? Hinanap sila. Kailan? Nung hindi pa sila nagkakasala? O yung nagkasala na sila? Nagkasala. So, unang-unang na-mention, si Lord naglakad sa Garden of Eden nung nagkasala yung tao. Bakit? Wala na hindi. Parang di maramdaman. Wala na nagpapagay na isa. Ganito kasi yun. Explain ko na, no? Si Lord kasi, nananahimik doon sa langit. Sabi niya, gagawin ko yung tao. Yung Holy Spirit ipapadala ko para yung utak ng tao sumunod doon sa Holy Spirit. Nung nagkasala ang ambassador, nagkasala yung hari, no choice si Lord, makinig, no choice si God, kundi bumaba sa lupa. Kasi bakit? Wala nang hari. Wala nang magmamari sa earth. Nakuha na nino? Nakuha na nino? Nakuha na ni Satanas. Ang dominion, nakuha ni Satanas. Ang kaharian, nakuha ni Satanas. Kaya pagdating sa Matthew chapter 4, sabi ni Satanas, ibibigay ko sa iyo ang kayamanan ng mundo ito. Sambahin mo lang ako. Yung ibig sabihin, yung dominion, sabi niya dominion, o yung authority, nakuha ngayon nino? Ni Satanas. Ngayon, nung nakuha ni Satanas yun, bumaba na si Lord. Anong sabi niya? Wala nang hari. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Kumuha, ito si Eva at si Adan, kumuha ng puno ng dahon ng igos. Hello? Amen. At yun yung kanilang tinapal. Tapos sabi ng Lord, bababa ako. Pagbaba ng Lord, pumatay siya ng hayop, yung balat nun, nilagay niya doon sa tao. Tinanggal niya yung dahon ng igos at ang ipinalit niya, ano? Balat ng hayop. Yun yung dahilan kung bakit hindi tinanggap yung alay ni Cain. At ang tinanggap yung kay Abel. Si Abel kasi, ang trabaho niya, nangangalaga siya ng hayop. At ang hinahandog niya, yung may dugo. Etong si Cain, farmers. Si Lord, ang tinatanggap niyang handog, yung may dugo. Siguro kung naghandog siya ng ng langka, baka tanggapin. Kasi puting dugo. Sabi nila, ay kaya tinanggap yung kay Abel. Kasi the best yun, hindi no? Mas mahirap po maging farmers kaysa mag-alaga ng pastor. Yung tupa, yung baka, ilalabas mo lang yun, isusuga mo lang yun, dala kang tubig, kakain na bang isa yun. Kahit nag-iinom ka na lang doon, wala kang gagawin. Tama hindi? Yung pananim, bubungkalan mo, didilagan mo, aalagaan mo, hindi man na insekto. Mas mahirap maging farmers. Kaya kung sa dalawa na yun, kung sino pinakamahirap ang ginawa, si Cain. Pero bakit tinanggap yung kay Abel? Kasi yung kay Abel may dugo. Kasi si Lord hindi tumatanggap ng isang sacrifice na walang dugo. Alam mo yung dugo? Hindi kasama yung buhay mo. Dapat may buhay. Kailangan pa naglilingkod ka kay Lord, may buhay. Alam mo ba paano po produce yung buhay? Sa magitan ng sacrifice. Kapag ikaw pupunta ka ng simbahan, kampante ka, relax ka lang, wala kang sakripisyo, yung worship mo hindi tatanggapin mo sa langit. Ang tinatanggap ng Lord na worship, yung life and death, yung pera mong natitira, papakain mo na lang ngayon, ibibigay mo pa sa simbahan. Yung kinakailangan ng dugo. Yung mahirap. Malinaw hindi? No. Now, tapos tayo. So, itong si Adan, okay, ulit tayo. Tapos na tayo sa dispensation of Adam. Si Adan po, ang king ng earth. Tapos nung nagkasala si Adan,
Ano yung umalis kay Adan at kay Eva? Yung Holy Spirit. Hello? Ito, may tanong ako. Sino ang unang-unang kumain ng bunga? Ha? Si Eva. Eh bakit dapat nung kinain ni Eva yun, dapat nalaman niyang hubad na siya, di ba? Eh bakit hindi niya paalam na hubad siya? Nalaman niya lang na hubad siya nung kumain din si Adan. Kasi kay Adan yung promise. Yun! Si Adan kasi, nasa kanya yung authority. Pero kung hindi kumain si Adan, eh, si Eva lang nagkasala. Kaya naniniwala ko, no, wala pang kasalanan, pasaway na babae. Ito to, dahil bibiro. Saway naman. Ay, Makulit. Oo. Hindi kasi nalid. Alam ba, may natutunan ako? Atin natin lang to ha, huwag niyo akong batuhin ha. Mas madali pa daw pasunurin yung demonyo kaysa sa babae. kaya pala natin Totoo daw. Yung babae, hindi puspos ng Holy Spirit. Diba? Sa Facebook, nagtanong, Google, ano ang husband? Ang husband ay sunod-sunuran sa wife. Ba't ganyan yung sagot mo? Punta ka ChatGPT, ano ang husband? Yung husband ay pinapalayas ng wife kapag ka ayaw ng wife nagagalit. Hello? So, sa dispensation of Adam, ano ang na-receive ni Adan? Holy Spirit. Kaya napapamahalaan niya yung ano. Ngayon, ganito. Binigay pa ng Diyos sa tao ang langit? Ha? Lupa. Okay, next tayo. Doon tayo sa dispensation naman ng ano? Ng ulo. Ngayon, pasok tayo sa law. Sabi niyo nga po, dispensation of law and prophets. Okay. Okay. Due to sin, basa nga po sabay-sabay. Due to sin, withdraw from humanity and came upon select individuals, such as kings, priests, judges, prophets, for specific purpose. Ngayon, yung Holy Spirit po, umalis na sa tao. Ngayon, ang pinupuntahan na lang ng Holy Spirit sa Old Testament, sino-sino na lang? King, Mga hari na lang. Kings, Judge, judge. Priest, Ano yung judge? Mga hukom, mga pare, tsaka prophets. So, ibig sabihin, yung Holy Spirit, limitado lang dati. Limited lang yung kanyang pinapasukan. Hindi siya limitado sa gawa, pero limitado lang yung tao pinupuntahan niya. Selected lang. Tama hindi? Ha? Hello, malinaw hindi? Malinaw. Next, the law was given to teach man the standard of God's kingdom, and it was written upon tablet of stone. Ngayon, ang ginawa po nila, ay, ano yan? Ano yun? Ano saing? Isa lang yun, nandiyan ha, yun, saing lang. Okay, niya. Anong ginawa ng Panginoon? Naggawa siya ngayon ng 10 commandments. Sige nga. Okay, ano yung 10 commandments? The law in the Bible is not just a list of rules, but revelation of God's kingdom, standards, and principles. Ganito yon. Dahil wala nang nag-govern na breath of God sa tao. Ang meron na lang ang tao ay espiritu na lang meron sa kanya. Pero yung espiritu niya, kinakailangan pang mabuhay. So, magkita ng pagbabalik ng Holy Spirit. Hindi na, hindi. Kaya nga tayo born again. Ibig sabihin ng born again, muling binuhay yung espiritu mo sa magitan ng pagbabalik ng Holy Spirit sa katawan mo. Now, sabi dito, the law in the Bible is not just a list of rules, but revelation of God's kingdom and standard and principles. The law was given to show God's order and standard for living His kingdom. Ganito yan. Ngayon, yung law ng kingdom na dati nasa Holy Spirit, nawala na hindi. Nawala na. Ngayon, nung nawala na yung Holy Spirit sa katawan ng tao, ang ginawa ng Diyos, gumawa siya ng 10 commandments. Tapos, ang ginawa niyang leader, yung mga kings, mga priests, mga prophets, para yung law na ito, ng law ng kingdom, which is 10 commandments, sunurin ng citizens. Kaso, nahihirapan yung citizens, kasi bakit? Wala sa kanila yung Holy Spirit. Nandoon lang sa king, nandoon lang sa judge, nandoon sa pare, sa prophet lang. Wala sa kanila. Ano meron sa kanila? Spirit lang ng tao, spirit of man lang na meron sa kanila, which is their moral. Ngayon, yung
Etong 10 Commandments na to, ang purpose nito, to reintroduce. Reintroduce. Ano yung reintroduce? Ipinabalik lang tayo ng law doon sa kultura ng langit. Pero hirap pa rin ang tao. Kasi ang Holy Spirit wala pa rin sa tao. Kasi ang masusunod pa rin sa tao yung laman. So, ibig sabihin, itong batas na law, hindi to bago. Ang batas na ito, dati nasa loob ito ng tao. Tama hindi? Kasi ang Holy Spirit, ang tawag sa kanya, law of the Spirit. So, yung batas na ito ng Diyos, na dito sa kingdom, nasa kingdom ito, binaba niya sa lupa, sa magitan ng Holy Spirit, dala-dala ng Holy Spirit yung batas ng Diyos. So, dahil nung nawala ng Holy Spirit, umangat yung Holy Spirit, pumunta na lang sa kings, priest, mga pare, mga propeta. Ngayon, ang ginawa ng Diyos, inintroduce niya yung batas. Kasi yung batas na to, batas ng kingdom. Ngayon, ang problema, hindi masunod ng mga citizens ito, ng people of God, kasi wala yung Holy Spirit. Yun ang dahilan kung bakit si Jesus Christ bumaba. Kasi bakit? Ibabalik niya na yung gobyerno ng langit. Amen. Pakatindi. Amen. Pakatindi. Taas kamay may nabibigyan. Malinaw hindi? Malinaw. May tanong po ako sa inyo. Sa tingin po ba ninyo, pinagpala kayo na napakinggan yung gatong klase ng teaching? Amen. Ha? Amen. Are you blessed? Amen. Ha? Are you blessed? So, ibig sabihin, ulitin ko, no? Ulitin ko po. Dahil ng Holy Spirit, wala na sa tao. Ang ginawa ng Panginoon, gumawa siya ng isang batas, yung batas na nasa Holy Spirit dati, na yung tao normal lang sa kanya yung sumunod sa batas. Kasi yung batas ng Diyos ang naghahari kasi sa Holy Spirit. Nung nawala yung Holy Spirit, umangat na yung Holy Spirit pumupunta na sa Old Testament sa mga hari, sa mga hukom, sa mga pari, mga propeta. Yung mga propeta na lang yung ginagabayan ng Holy Spirit. Iilang tao na lang. Ngayon, ang ginawa niya, gumawa ang Diyos ng batas. Yung batas na ito, hindi ito bago. Ito pa rin yung kultura ng langit na binigay sa tao na nawala ng tao. Ang problema sa mga religion, bakit kinakailangan nila patanggapin sa Lord para tumapunta ng langit? Hindi. Ang dahilan kung bakit kailangan mong tanggapin ng Lord, para yung law ng Diyos bumalik sa katawan mo. Amen. Kaya ang pupunta ng langit, kasi yung Holy Spirit nasa sayo. Yan yung tatak ng kaligtasan. Pero ang purpose kung bakit mo tatanggapin si Lord, para yung kingdom, yung paghahari ng Diyos, yung hari, yung kanyang kaharian, bumalik sa tao. Amen. Matindi. Kaya kailangan natin si Holy Spirit, kasi si Holy Spirit ang magbabalik ng gobyerno. Yung utak mong ayaw pasunurin, sabi sa Ezekiel, I will give you a new heart, a new spirit I will put in your heart. Bibigyan ko kayo ng bagong espiritu. Ang matigas ninyong puso ay papalitan ko ng masunurin sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya pagdating sa Joel chapter 2, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat na ng tao. Dati kasi sa mga propeta lang, sa mga hari lang. Kaya pagdating sa last days, ang sabi ng Lord, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat. Para lahat ng tao, dala-dala na gobyerno ng Diyos. Amen. Ano ba? Hindi. Kalapangan natin si Jesus. May natutunan? May natutunan wala? Amen. Ate Kari. Ate Kari. Uy! Bakit sila nakakakumpit yan? Lang lang. Ano ba yung sayaw mo? Halatang-halata ka pinapasayaw ka ng daddy mo, ha? Hawak yung pampers. Okay, dalo. Okay, it reveals what life looks under God's rule and it's not mainly about punishment but about instruction and alignment. Ang ito problema, akala kasi natin nilagay ng Diyos yung batas para sa punishment, hindi ho. Ang purpose ng law, sabi niya nga po law. Ano ang purpose ng law? To protect us. Ito. May motor ako. Mayroong batas, bawal ang walang helmet. Bakit ka nag-helmet? Tanongin mo si Rodel. Ang sagot niya, alam mo ano? Kasi may huli. Pero totoo naman, hindi talaga yun. Kaya mayroong enforcer. May nag-enforce ng batas. Kaya kayo pinag-helmet. Hindi dahil para hindi kayo mahuli.
Kaya kayo pinag-helmet ng batas kasi protection ninyo. Protection ng ulo ninyo para pa nag-crash kayo, hindi kayo mamamatay. Eh, ang problema sa atin, ang utak, kaya bakit may batas? Kasi yung batas, yun yung punishment ng Diyos. Kaya hirap na hirap kami sumunod sa batas kasi may punishment. Hindi ho. Hindi lalagyan ng punishment para sumunod ka. Ito. Sino dito mataas yung sugar? Paano ninyo nalalaman na mataas yung sugar ninyo? Aminin mo mataas yung sugar mo. Ako, amin na. Ito. Hindi ako may example. Kasi ako mataas yung sugar ko eh. Kaya ako I am worldwide. Barney. Oh, di ba? Ay! Makinig kayo. Kumikita na ako dito. Healthy na ako, kumikita pa ako. Pasok pa. Kay singit. Para ganito. Yung sugar ko, alam ko pag mataas yung sugar ko. Una, lumalabo yung mata ko. Pangalawa, sumasakit yung paa ko. Pangatlo, nagkakaroon ako ng shaking, nagsishake yung katawan ko. Ha? Pang-apat, lagi akong uhaw tuwing madaling araw. Dehydrated ka. Pang-lima, ihi ka ng ihi. Kahit yung ihi mo, patak-patak lang. Ha? Sugar yan, mataas sugar mo. Ngayon ganito. Bakit tumataas yung sugar? Kasi yung katawan natin, sabi niyo nga po yung katawan, may batas yan. Yung batas na yan, yung law ng katawan natin, built-in din yung judgment. Ibig sabihin ng judgment, pag ikaw umagins ka sa law ng katawan mo, judgment yung aabutin mo. Hindi mo na kailangan, alam mo, nilagay na ng Diyos yung judgment sa katawan mo sa magitan ng batas ng katawan. Hindi na kayo kailangan paparusahan ng Diyos, paluin pa ng Panginoon, para lang kayo matuwid. Hindi. Yung katigasan na ninyo ng ulo na kakakain ng matatamis, dahil built-in yung batas sa katawan ninyo, the more ninyong ina-against yung batas ng katawan ninyo, magkakaroon kayo ng sakit. So kaya kayo nagkakaroon ng sakit, kasi bakit? You are against the law of the body. Ang isda, ang law niya sa tubig. Pag ang isda, nilagay mo sa prituhan, lutuan, patay na yun. Nilagay mo sa lupa, patay na yun. Kasi hindi, ang built-in ang law ng isda para sa tubig. Ang purpose ng law, hindi for punishment. Ang purpose ng law is for protection. Tama. Tama. Amen. Ayoko magsimba dyan. Bakit? Bawal mag-boyfriend. Ba't ilang taon ka na ba? 13 anyos. Hindi. Protection mo yun. Ang batas ay for your protection. Sabi ko nga po, law is my protection. Ang batas para sa protection ng tao. Amen. Ngayon, ito matindi. Tuloy pa natin ha. Now, ang ginawa ng Panginoon kay Moises, pinasulat niya yung 10 commandments. Tingnan niyo to. Sabihin niyo nga sa akin yung 9 fruits of the Holy Spirit. Ano yung 9 fruits of the Holy Spirit? Love. Tingnan, tuloy niyo. Love. Ano, bangitin niyo. Love. Peace. Joy. Long-suffering. Ano pa? Patience. Faithfulness. Gentleness. Self-control. Yan, lahat yan. Kunyari yan ha. Sige. Basahin natin yung 10 commandments. Tignan yung 10 commandments. Ano yung connection niya dyan? You shall not have no other gods before me. Bakit? Ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng ibang Diyos. Kasi siya lang yung hari. Ito, naalala niyo yung kwento ko nung nakaraan? Yung preaching ko? Na sabi na ayaw talaga ng Lord na magkaroon ng hari ang Israel. Kaya nalungkot sila kasi bakit sa panahon ni Samuel, sa 1 Samuel chapter 8, itong mga anak ni Samuel, ayaw nang sumunod sa kanya. Matigas ang ulo. Anong sabi ng mga citizens, ng mga matatanda? Samuel, yung mga anak mo ayaw sumunod sa pagiging propeta mo, ayaw sumunod sa batas ng Diyos. Bigyan mo na lang kami ng hari katulad ng ibang bansa. Ayaw ng Diyos. Alam mo sabi ng Diyos, ako yung tinakwi nila bilang hari nila. Actually, kung bakit ayaw ng Lord na magkaroon ng hari ang Israel, alam niyo kung bakit? Kasi, propesya sa Genesis chapter 46, verse 10, Shiloh will come. Ano yung Shiloh? From the tribe of Judah, the scepter will not depart. And Shiloh will come. Yung Shiloh na yon, yung Messiah. Kasi ang target ng Panginoon Diyos, kaya ayaw niya magkaroon ng hari ang buong Israel. Kasi gusto niya, si Kristo, pag dumungtong, yun lang ang isang hari ng Jerusalem.
Hello? Amen po ba? Kung walang hari during that time, walang David. Walang David. Walang mga hari na yun. At kung hindi naging hari si David, walang hari ang Israel. Ang kauna-unahan at kahuli-huli ang hari ng Israel, walang ibang kundi si Jesus. Kaya ang problema sa kanya, yung crown of thorns. Gusto niyo ba ng mystery? Sino gusto ng mystery? Gusto niyo ng mystery? Meron akong mystery. May mystery ako. Nung time dati, si Jesus Christ, mayroong babae nagkasala ng pangangalo niya. Sumulat si Lord sa lupa. Tapos sabi niya, ang sino mong walang kasalanan, ang siyang unang bumato. After niya sumulat sumulat ulit siya. Ilang beses siya sumulat? Ha? 2. Ganito kasi yun. Dati kasi, under sila ng law. Sa law kasi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kapag nagkasala ka, babatuin ka, papatayin ka. Ha? Ngayon, ganito nangyari, yung under the law yun. Kaya sa panahon ni Jesus Christ, ang meron sa kanya, tinatawag na grace. Sabi nyo nga po, grace. Grace. Ngayon, sa grace, hindi nga dapat batuhin. Kasi biyaya na nga eh. Salvation na eh. Biyaya. Alam mo nangyari? Ganito yan. Sabi ng Lord, kung bakit 2 beses sumulat sa lupa? Kasi yung law na to, yung unang-unang sinulat niya, binasag ni Moises yung nagkasala ng Israel. Pagbaba niya, dalaga niya, bakit sumasamba na sila sa golden calf? Alam mo ginawa ni Moises? Binasag niya yun. At yun, sabi sa Bible, it is written in the finger of God. Ang sumulat doon ng 10 Commandments na yan, daliri ng Diyos. Ngayon, sabi ng Lord sa kanya, gumawa ka ulit ng panibagong kasulatan. Kaya gumawa siya ulit. Kaya yung 10 Commandments na yan, pangalawang gawa na yan. Kaya ganito, kaya si Jesus Christ, sumulat ng 2 beses. Gusto niya sabihin sa bayang Israel, na yung gumawa ng batas ninyo, walang iba kundi ako. Hello? Ngayon, sabi niya, ano sinusulat ng Panginoon doon? Hindi ko alam. Pero sabi sa akin ni Lord, ang sinulat ko doon, praise, biyaya. Alam mo bakit? Kailan nag-appear ang biyaya? Ganito kasi yun. Nung nagkasala si Eva at si Adan, sinumpa ng Diyos yung lupa. Kaya kahit anong gawin ng tao, hindi nagpo-produce. Ngayon, yung lupa, mayroong sin, may curse. Ngayon, ang ginawa ng Panginoon, i-introduce niya yung biyaya, yung grace. Grace ng ng lupa. I-restore ng Lord sa tao yung lupa. Kaya ang ginawa niya, sa magitan ng biyaya, yung biyaya nito, ito yung magre-restore. Sabi sa akin ni Lord, ang ibig sabihin daw ng grace, God repairing, sino nagbigay sa akin ng sign na to? I mean ito, God repairing a child's error. Ang purpose ng biyaya, hindi para magkasala. Kasi ang sabi ng iba, mahal ka naman ng Diyos, kaya pagkasala ka, malilitas ka. Hindi. Ang trabaho po ng grace, para i-repair yung error ng anak ng Diyos. Gamot. So ngayon, ang ginawa ng Panginoon, kailan niya na-redeem yung lupa? Sa law, pag nagkasala ka, papatayin ka, stone to death ka. Ngayon, sa panahon ng biyaya, nung sumulat ang Panginoon, i-introduce niya yung grace. Kailan lumitaw yung grace? Kailan naging effective yung grace? Nung namatay si Lord Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, yung dugo ng Panginoon pumatak sa lupa. Yung dugo na yun na pumatak doon sa lupa, yun yung tumubos dito sa lupa na may sumpa. Kaya ngayon, lahat ng gagawin mo sa lupa, magtatagumpay na. Amen. Kasi tinubos na ng Panginoon yung lupa. Ipinalik na ang tao sa dominion niya. Kaya pagdating doon sa Matthew chapter 28, lahat ng kapangyarihan ng langit at ang lupa, ibinigay na sa akin ng Ama. At ibinibigay ko naman sa inyo. Ibig sabihin, ni-restore na ng Lord ang dominion ng tao sa lupa. Sino dito napapawaw pag ginawa ng Diyos? Maganda, hindi? Naintindihan ninyo? Ngayon, tingnan nyo to Wait lang. Sige, patay mo lang. Okay na kayo? Okay na kayo? Nasaan na tayo? Dispensation of law. Sabi nga po, law. Okay, dito tayo sa law pa rin tayo. Pakatapos, no? Marami pa po kayong marunong ng revelation dito. Teka lang, sino nakakasabay? Sino hindi nakakasabay? Sino hindi nakakasabay? Nakakasabay ka? Nakasabayan mo? Mababaw pa naman. Okay pa naman. Okay pa. Okay. Hindi ka pa naman nalulunod. Ngayon, ganito. Ito ang problema ng mga pastors. Ito ang problema ng mga bishops.
Anong problema? Lagi nila sinasabi that we are not under the law, but we are under grace. Ngayon, pag sinabi nila under grace, ito, ang totoong meaning nila sa kanto, lisensya. Akala kasi nila, kapag under grace ka, okay lang gumawa ng masama. Alam niyo ba yun? Ayun, narinig sa mga pastor. Mahal ka ng Diyos. Kahit na magkasala ka kahit hindi ka na manghingi ng sorry. Kasi, si Lord Jesus Christ, isang beses lang namatay. At yung kasalanan mo doon hanggang future, pinatawad na, hindi yun. Are we really under the grace o under the law pa rin? Ha? Are we under the dispensation of grace or dispensation of law pa rin? Ito na. Ha? Pareho? Ito na. Sige, merong 4 na law. Ito, nakalagay niya na. Sige, ano yung unang law? 4 types of law. Yung una, yung tatawag na creational law. Or tatawag na law of creation. Okay. Pangalawa, Divine. ha? Divine. Divine. Sabi niyo nga po, divine law. Okay. Ano yung pangatlo? Ha? Legislative. Ano yung pangapat? Okay siya, civil. Okay. Ano yung pangapat? Ceremonial. Ceremonial law. Ceremonial law. O tinatawag na ritual. Okay, balik tayo dito. Basahin nyo ngayon 10 commandments. Ay, kaya nabula ko kayo na yung 9 fruits of the Holy Spirit. Okay, basahin nyo ngayon 10 commandments. You shall not have other gods before me. Pangalawa. You shall not make idols or worship them. So, unang-unang sinave ng Panginoon. Pangatlo, you shall not misuse the name of the Lord your God. Anong unang sinave niya? Yung kanyang pagiging hari at pagiging Diyos. Pwede mo. Remember the Sabbath day and keep it holy. Unang-unang batas ng Diyos. Ano yung unang batas ng Diyos? You shall have You shall not no other gods before me. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Siya lang. Pangalawa, You shall not make idols or worship them. pangatlo, You shall not misuse the name of the Lord. pangapat. Remember the Sabbath day and keep it holy. Okay, ano ibig sabihin ng Shabbat? Pahinga. Sa atin sa Pilipinas, anong araw ng kapahingahan? Linggo. Dapat banal yan. May kabanalan dapat tayo ng linggo. Kaya kayo dapat pagdating ng Sunday, huwag kayo nagbababad sa Facebook. Dapat pag Sunday, hindi kayo nag-aaway mag-asawa. Kasi, make it holy. Diyan tayo nagkakasala eh. Alam niyo ba na kapag kayo hindi kayo nagsisipan, mapupunta kayo ng langit agad? Oo. Alam niyo ba na gusto niyo malaman yung computation ng Lord sa akin? O gusto niyo malaman? Yes. Ganito yan. Sa loob ng isang buwan, merong ilang linggo? 4. Sa loob ng isang taon, times 12, ilan lahat? 48. O, kunyari, yan lang. Dahil ilang taon ka na, Day? Ha? 30? 33. So, ang gagawin natin, 4 times 6, 48. Times 33 mo to. 48 times 33. 1,500. 1,584. So, ibig sabihin, dapat meron kang Shabbat, sa 33 years old, dapat meron kang Shabbat na 1,584. Eh, ang problema mo, hindi ka nagsisimba. Alam mo ba ang Lord meron siya computation? Ang sabi sa akin ng Lord, bibilangin ko lahat ng simba mo para mapunuan mo yung 33 years na nabuhay ka sa mundo. Ngayon, kapag hindi ka nagsimba, sa isang buwan, sa beses lang magsimba, ang gagawin ng Lord, pahintulutan niya magkaroon ka ng sakit. At yung sakit na yon ang magpupuno ng araw mo kay Lord na hindi mo nabigay. Kaya mga tao, kung kailan nagkasakit, doon nagsimba. Kasi bakit? Nagbabawi. Sabi ng Lord, hindi ka nagpahinga ha. Ilan taon ka na? 25 years old. Meron kang 100 days na hindi sinimba. Kaya 100 days kang hindi makatayo sa kama mo. Kaya yung iba 3 years na stroke hindi makatalo. Kasi bakit? Merong 900 days na hindi sinimba. Gusto yung makawin ng langit agad? Huwag kayo magsimba. Okay, now.
Tuloy natin. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony. You shall not covet, strongly desire what belongs to others. May tanong po ako sa inyo. Yung 10 Commandments, ano to? Kultura ng langit, hindi? Amen. Ano tinuturo ng 10 Commandments? Law. Law ng heaven, which is under ng 9 fruits of the Holy Spirit. Amen. Tama hindi? Ngayon, kung bakit merong 10 Commandments? Kasi hindi na alam ng tao kung ano yung tama. Ngayon, binaba niya yung 10 Commandments para i-remind yung tao, yung citizen, about doon sa kultura ng langit. Ngayon, ang kagandahan dito, ganito. Ito yung tinatawag na law, 4 na batas. Mayroong 4 na batas. Kaya maling sinasabi nila na we are not under the law. Bakit ba kayo sumusunod sa batas? Eh, biyaya na tayo ngayon. Mali yun. Alam niyo kung sino napunta ng impyerno? Ha? Sino may Bible? May Bible? May Bible kayo? O sige. Sino yung may data? Meron kayong data? Puntahan niyo yung Matthew chapter 7. Verse 21. Sige nga. Sa ibang Tagalog na malalim. Matthew chapter 7, verse 21. Ni lahat ng pumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, Oh. ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng 22. Sa araw ng paghukom, marami ang masasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Okay. Nangaral, gumawa ng himala, nagpalaya sa demonyo. Tuloy mo. Ngunit, Sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. kayong gumagawa ng kasamaan. Tingnan niyo po ha. Ano daw yung dahilan kung bakit di sila nakapunta ng langit? Gumagawa ng kasamaan. Sino makakakita ng ibang version nito? Ng Tagalog. Sige nga. Yung malalim ng Tagalog. Tsaka ibang English. Sige. Sige, meron na? Ibang version pa. Sige. Wala na ibang version? Sige, Shaira. Oh, English. Sige, basahin mo dyan. 24. Ano na, yung 22. Laksan mo. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name? And then will I declare to them, I never knew, depart from me, your worker of lawlessness. Lawlessness. Yun. Yung sa Tagalog kasamaan. Anong version niya natin? English. Anong English yan? Ano yun, SB? ESV. Yun. Sa version daw ng ESV, kaya sila pinalayas doon sa pintuan ng langit. Kasi they do lawlessness. Yung word na lawlessness, ibig sabihin lawlessness, walang kinikilalang batas. Sabi ng mga pastor, we are not under the law. Hindi na tayo dapat sumusunod sa batas. Kasi anti ng biyaya na tayo. Kaya pala yung gumagawa ng biyaya na yon, nangangaral, nagpapagaling, gumagawa ng himala, kasi under sila ng biyaya. Pero dahil sila pinalayas, ayaw sila papuntahin sa langit, kasi gumagawa sila ng lawlessness. Ang ibig sabihin ng lawlessness, hindi sila sumusunod sa batas ng Diyos. Explain ko sa inyo yung 4 na batas. Yung una, yung creational law. Sabi niya po, creational law. Ito pinatawag na creation ng mundo. Ang mundo, mayroon niyang batas. Nung nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa may batas, wala. Ha? Sige nga, meron akong binhi. Yung binhi, hanggang walang lupa, sa tingin niya tutubo? Ano yung law ng seed? Ha? Ang batas ng seed, bago tumubo, ibabaon mo sa lupa, ditiligan mo, may hangin, may araw, may tubig. Kasi kung wala siyang ganon, hindi siya magpo-produce. So, ibig sabihin, niligay ng Diyos ang batas dito sa mundo. Yung law of natural, o creation, yung pagkaka-create sa atin ng Lord.
Tignan nyo ha. Kaya tayo dapat natutulog ng gabi. Kasi sa batas ng Diyos, sa batas ng katawan natin, dapat ang tulog natin gabi, hindi umaga. Kaya pag natutulog ka ng umaga at gising ka ng gabi, mabilis kang mamatay. Kasi you are against the law of the body. Okay, meron akong refrigerator. Yung refrigerator ko 3 years na, hindi ko dinedefrost. Ano mangyayari sa ref? Ha? Babaho. Ano ba? Hihina yung function niya. Pangatlo, ano pa? May tendency na masira. Bakit? Yung built-in sa kanya, yung built-in sa refrigerator, dapat at least once a month i-defrost mo. Eh kung yung refrigerator may batas na ganun, how much more yung katawan mo, hindi ka nagpa-fasting. Lahat kain dito, kain doon, kain dito, kain doon. Kaya binigay ng Diyos yung fasting na yan. Kasi yan yung maglilinis sa katawan natin. Yung mga pagkain na hindi mo nare-release, marirelease mo sa magitan ng fasting. So ang fasting, yung defrost, yung nagde-defrost sa katawan natin ng dumi. So ibig sabihin, law of the body ang tawag doon, mga kapatid. Hello? Amen po ba? Sino gusto buhay dito? Huwag kayo mag-pray. Pray ka ng pray. Sabi ko kay Carlo, mataas ang sugar. Kuya Carlo, kahit anong klaseng prayer ko sa'yo, kung kumain ka ng kanin, isang kaldero. Abay, meron pang isang bishop. May isang bishop. Sabi kay Pastor Kuya Carlo, ba't kaunti ka lang kumain? Eh, mataas po yung sugar ko po. Diabetes po ako. Pinag-pray ko na yan, kumain ka. Ano gusto mo? Mamatay kang gutom o mamatay kang busog? Pwede ba yun? Pwede ba yan? Bigyan kita ng ice cream, tapos sasabihin ko sa'yo, pinag-pray ko na, hindi na talaga yung sugar niyan? Hindi. Bakit yung ice cream bang kinain mo, espiritu? Hindi. Ang ice cream na physical, para sa physical law. Sabihin, kahit nagpipray ka ngayon, nagbigyan ka nun ng magandang kalusugan, hindi ka nag-exercise. Kaya kumain na kayo, minakang barley. Hindi, ito, bakit ito pinapromote? Alam niyo kung bakit? Isang dekada na ako nag-iisip. Isang dekada o 2 dekada. Alam niyo bakit? Na-amaze ako sa damo. Alam niyo bakit? Ganito yun eh. Nung napunta ako ng DRT, lagi ko iniisip, bakit ang sitaw? Bakit ang mga prutas kailangan diligan, lagyan ng pataba, kinakailangan mong alagaan bago maging productive, maging fruitful? Bakit ang damo? As soon as mayroon lupa, tutubo. At sabi ko, Lord, anong purpose? Bakit nilikha mo yung damo? At doon ko lang na-realize na yung barley na damo, yung paragis, na araw-araw akong umiinom. Nakakatakot lang, baka may tae ni Brownie. Kasi doon sa DMT, maraming paragis. Si Jessica, lagi akong paragis. Alam mo nangyari? Lagi ako umiinom ng damo na yon bago ko pa-discover itong barley. Nung na-discover ko yung barley, gumanda yung kalusugan. Bakit ko ito pinopromote? Alam mo, sabi sa akin ng Lord, kasi malaman, sabi sa akin ng Lord, sige, sabi sa akin ng Lord, ganito, anak, sige, anointed ka. Anak, sige, mayaman ka. Pero may sabihin ako sa iyo, mabilis ka mamatay. Aanhin mo yung anointing. Hindi mo na magagamit yung ministry mo. Hindi ka na maging kagamit-gamit sa ministry kung yung katawan mo, mamabayaan mo. Sige. Bakit ako nagpo-promote niyan? Kasi ang tao galing sa lupa. At ang gamot ng tao galing din sa lupa. At kung bakit maraming damo, kasi yung damo na yun, yung nilikha ng Diyos. Kasi alam ng tao, ng Diyos, ang tao, hindi kayang bumili. So, ginawa niya available ang damo sa lahat. Hello? Law of creation. Kaya kayo, huwag na kayo magti-3-in-1. Mamamatay kayo ng maaga dyan. Yes. Si Hana, nakakapwisit kanina. Nagagalit ako, kakain ng 3-in-1. Eh, yung kape niya, sa kape ko magkatabi. Higop ako ng higop. Sabi ko, bakit ibang lasa nito? Alam ko ba, itong iniinom ko. Pagtingin ko, yung 3-in-1 niya pala yung iniinom ko. May bentonite. Oh, may bentonite yun. Ano yung bentonite? Sa DRT. Yung bentonite, yun yung lupang inuhukay nila. Yung lahat, yung products niya ng 3-in-1 na yan, meron yung bentonite na Pati daw lupa. po pala Milo, Pastor Mel. Yes. Gusto ko nakain na Data. okay, next tayo. Pati yung... Yung pangalawang law, yung tinatawag natin na divine law. Sabi niyo po divine law. Ito, permanent to. Kahit magkaroon ng new heaven tsaka new earth, permanente yan. Meron pa rin batas yan. Yung divine law, ito yung mga binanggit ng Panginoon, huwag kang pamatay, huwag kang magnanakaw, mahalin mo ang iyong mag-ina,
Sabi ng Panginoon, ibigin mo siya ng buhos. Yun yung divine law of God. Dapat din sundan natin. Tama hindi? Hello? Alam mo sabi sa Bible, sino daw ang magiging dakila sa langit? Yung mga taong nangangaral ng batas ng Diyos at isinasabuhay yung batas ng Diyos. Hello? Ito, may sabihin ako. Sabi niyo po, divine law. Divine law. Okay. Kayo ba kapag ginawa kayo ng masama, gumaganti kayo? Makinig kayo sa akin. Kapag gumanti kayo, na ginawa kayo ng masama, ibig sabihin, hindi pa rin kayo namalakan sa kingdom. O tanongin niyo ako bakit? Kasi, sa batas ng Diyos, kung ano tinanim mo, aanihin mo. Hindi man ako ang gumanti sa'yo, ipagaganti ako ng Diyos, kasi batas ng Diyos yan. At kapag hindi gumanti ang Diyos sa'yo, at hindi mo hinarvest yung tinanim mo, magiging sinungaling ang Diyos. Kaya ako, hindi ko na kailangan gumanti sa gumagawa sa akin ng masama. Kasi built-in na yun. Ang nilalapag nila, hindi ako. Batas ng Diyos. Amen. So yung pangalawa yung divine law. Yung pangatlo, legislative o civil law. Ito yung batas ng Pilipinas. Magpapakasal ka, civil law. Yung batas ng Pilipinas. Pang-apat, yung tinatawag na ceremonial law. Itong ceremonial law at civil law, temporary lang ito. Temporary. Amen. Amen. Okay na ba kayo? O, next tayo. Break muna tayo. Kaya lang natin. Break muna tayo. Wait lang. Sige, tuloy ko na. Para mamaya question and answer na lang tayo. So ngayon, ganito. Ano dito? Punta na tayo sa dispensation of Christ. Dito na tayo sa kabila. Okay. Nakita niyo na? Kaya lang Ano yung unang dispensation, ate? Ano yung unang dispensation? Sige. Dispensation of Adam. Ano yung sabihin dispensation? Appointed time. Panahon. Panahon ni Adan. Panahon ng batas. Dilinawin ko na to ha. Okay lang? Okay, dilinawin ko na yung topic natin. May tabalapit akong ano. Doon tayo sa Christ. Ano yung unang dispensation? Ang ibig sabihin po ng dispensation, appointed time ng Diyos na kumilos. Yung dispensation dati, may Adam. Ano yung tao? Perfect hindi. Nasa kanya siya yung das. Nasa kanya yung breath, the Holy Spirit, which is the Holy Spirit. At nasa kanya yung breath of life. At nasa kanya yung song. Tama? Ngayon, ito yung dispensation of Adam. Tapos, nung nagkasala si Eva at Adan, nawala yung Holy Spirit, ngayon, ang inilagay ng Diyos na kapalit, yung tinatawag na 10 commandments. Tama? Kasi yung Holy Spirit, selected mo siya sa prophets, sa priests, sa kings, sa judge. Tama? Ngayon, ang gusto ng Panginoon, ito na tayo, dispensation of Jesus na tayo. Dispensation of Christ. Ngayon, nakita ng Panginoon na ang tao hirap sundin ang batas. Eto na. Anong ginawa ni Lord Jesus Christ? Ha? Si Jesus Christ, ano siya? Bumaba siya dito sa lupa. Okay? Anong dahilan kung bakit bumaba si Jesus Christ? Kasi, ang gusto ng Panginoon, yung Holy Spirit na nawala sa tao, na napupunta lang sa mga selected prophets, ang gusto ng Panginoon, dalhin na ulit sa kanyang citizens. Which is us. Tama hindi? Ngayon, nung namatay ang Panginoon, nung nabuhay siya, nung nagpakita siya sa mga alagad niya, anong sabi niya? Receive ye the Holy Spirit. So, bumalik na sa tao yung gobyerno ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ngayon, tingnan natin yung dispensation of Christ. Matthew chapter 5, verse 17. Basa nga po. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. So yung sabi ng Lord, naparito ako, hindi para alisin, kundi para tuparin. Sabi niyo, tuparin. Tuparin yung yung kasulatan ng ng law, tsaka ng prophets. Okay, may explain ko sa inyo yan. Ang dahilan kung bakit pumunta si Jesus Christ, para tuparin yung hula sa kanya sa Old Testament. Now, kunin niyo yung verse. Luke 24:44, basa.
He said to them, "This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms." Now, naparito si Kristo para tuparin yung ano? Yung law and prophets. Kaya si Jesus Christ nagpakita kanino? Kay Moses at kay Elijah. Kasi si Moses ang gumawa ng law, si Elijah ang representative ng mga sulat ng mga propeta. Alam niyo, nagbago anyo ang Panginoon? Amen po ba? Now, nung nagbago anyo ang Panginoon, ito na siya. Now, tuloy natin. Christ came to fulfill the law. The ceremonial law has already been fulfilled through Christ. Ganito yon. Ang pinulfill ng Panginoon is yung law and prophet. Kasama doon sa law na pinulfill niya, yung tinatawag natin na ritual. Sabi nyo nga po, ritual law. O tinatawag na ceremonial law. Naalala niyo po ba yung mga pari sa panahon ng Biblia? Naghahandog sila? Ha? O tingnan natin. Tingnan natin yung mga ritual law nila na pinulfill ni Christ. Una, animal sacrifice. John 1:29, Lamb of God who takes away the sin of the world. Dati, kinakailangan ng animal para magandong, mag-alis ng kasalanan. Ngayon, paano na-fulfill ni Kristo? Paano? Sa kamatayan sa krus. Siya yung tinatawag na Lamb of God. Siya yung kordero ng Diyos. Siya na yung tupa. So, tapos na hindi. Maghahandog pa ba tayo ng tupa? Kasi bakit? Natufulfill na siya ni Christ. Amen? O, pangalawa. Anong pangalawa? Passover lamb. A spotless lamb was killed and its blood saved Israel. Alam niyo po ba kung kailan po namatay ang Panginoon? During Passover. Amen. Okay, pangatlo. Day of Atonement. Ito, ano yung ginagawa nila sa Day of Atonement? Yung pinaka-high priest. Pag sinabi yung pinaka-high priest, pinaka-mataas na pare. Isang beses sa loob ng isang taon, papasok siya sa kabanal-banalan, sa loob ng templo, sa pinaka-dulo, kung saan yung pinaka-punong pari lang ang pwedeng pumunta doon para makipag-usap kay Lord. Para, para patawarin ng Israel. Ang ginagawa ng pinaka-punong pare, meron siyang mga bato-bato dito. Mga bells, na 12 na bells yan. Tapos lalagyan siya ng tali dito. Pagpapasok siya doon, napapakinggan siya ng mga libita sa labas. Ay, gumagalaw pa, naglalakad. Pag nagkasala yung pinakapunong pare doon sa Holy of Holies, mamamatay siya doon. Pag namatay siya doon, nakatake na lang yung kanyang katawan. Ngayon, yung pinakapunong pare na ito, walang iba kundi ang Panginoon. Amen po ba? Sige nga, basahin nyo yung sinabi doon. Jesus entered the heavenly sanctuary with his own blood. Hebrews chapter 9, verse 12. Siya ang tawag sa kanya, the high priest in order of Melchizedek. So, si Kristo na yung pinakapunong pari natin. Amen. Next tayo, the tabernacle system. Next. Jesus was Emmanuel. Pag sinabi niyo pong tabernacle, ano yung tabernacle? Tabernakulo. Ano yung tabernakulo? Templo, hindi. Templo. Sino ngayon ang templo ng Holy Spirit? Sino? Tayo. Tayo na yung templo. Nakulpila ng Panginoon ito. Hello? Amen. Kaya ngayon, hindi na kinakailangan ng bonggang-bonggang templo. Ginagawa na lang natin yon para ano? Knowledge. Kumbaga, para kapag yung mga nagsisimba, makita nila yung kingdom, makita nila yung templo, hindi nawawala sa kanilang isipan na sila ay mga royal blood. Atmosphere na lang ang purpose mo. Amen? Next, priesthood system. Fulfillment. Jesus is the final mediator between God and humanity. Mga kapatid, si Kristo na po ang pinaka-priest. Siya ang pinaka-high priest, tayo po ang mga priest. Amen. Na-fulfill na po ng Panginoon yan. Hebrews 4, 14, 16. Next. Burnt offering. Ha? Burnt offering. Okay, burnt offering. O, sige. Fulfillment of Christ, one perfect sacrifice. O, siya yung new sacrifice. Pang-pito, sin offering. And guilt O, blood. So, lahat ng itong ritual na ito, mga kapatid, lahat ng ritual na ito, na-fulfill na ng Panginoon, hindi. fulfill na. Ma-fulfill na ng Panginoon, hindi. Fulfill. Fulfill na. Meron pa silang isang ritual. Yung pagtutuli.
Ngayon, hindi na po itong kailangan. Ang kailangan pagtutuli, yung puso na. So, ibig sabihin, eto, hindi na natin ito dapat ginagawa. Ito na. Ngayon, Pastor, nagsiselebrate tayo ng Feast of Tabernacle. Nagsiselebrate ba tayo ng Feast of Passover? Dapat ba tayo nagsiselebrate ng Feast of Passover? At familiar ka doon, sister? Narinig ko na po yan, yung paturuan na ganyan. Opo. Oh. Kasama kasi dito yung Day of Atonement eh. Fiesta yan eh. Yung mga feast na yan, Pastor, ritual yan. Kinakailangan pa ba natin yung i-celebrate? Ang tanong. Kung kasama sila sa ritual law, bakit kailangan pang i-celebrate? Kailangan pa ba natin i-celebrate? Tapos na yun, napuntin na eh. Kailangan pa bang i-celebrate? Ayun lang. Tinanong ko si Lord. Pastor, bakit ka nagaganito? Alam niyo ba yung blue na yan, tumutukoy sa law? Natupad na ng Panginoon yung law. Bakit ka nagaganyan? Bakit tayo mag-celebrate pa ba tayo ng feast? Ano yung 7 feast na sinaselebrate natin? Una. Ano? Passover. Yung Passover, tumutukoy saan yan? Sa kamatayan ni Christ. Tama? Tama, hindi. Ano sunod? Unleavened bread. Ito yung tinapay na walang ibadora. Yung unleavened bread, tumutukoy ito sa Itong Passover, siya yung kordero. Yung unleavened bread, yung kamatayan ng Panginoon to. Unleavened bread, ito yung body of Christ na walang kasalanan. Na burial of Christ. Nilagay dun sa Nilagay dun sa kuweba, sa cave. Natinda ninyo? Ito yung kamatayan ni Kristo. Namatay si Kristo during Passover. Napulpil na hindi. Yung unleavened bread, yung katawan niya, binurol. Unleavened bread yun. Nung nabuhay po ang Panginoon, kailan siya nabuhay? Feast of First Fruit. Nabuhay po ang Panginoon nung linggo na yon, sineselebrate nila yung Feast of First Fruit. Sa Bible, sa Korinto, si Kristo daw ang unang nabuhay mula sa mga patay. Okay, nangyari na hindi? Nangyari na to. Unleavened bread, namatay na siya, nangyari na yan. Tapos, nang nabuhay ang Panginoon, ang sabi niya, wait until the Holy Spirit comes upon you. Naghintay sila ng 10 days mula nung umakyat ang Panginoon. Nung 10 days na yon, nagsaselebrate sila ng tinatawag na Feast of Pentecost. Nung panahon po ng Pentecost, doon bumaba yung Holy Spirit, yung power ng Holy Spirit sa kanila. So, natupad na to hindi? Sa Acts chapter 2. Natupad na. Ito na. Ito pa. Ito matindi. Yung panglima. Ano yung panglima? Feast of Trumpets. Number 6. Feast of Atonement. O tinatawag na Atonement. Yom Kippur. Etong Feast of Trumpets, nagpo-blow sila ng shofar. Ito yung New Year nila, New Year. New Year calendar nila. Yung Feast of Atonement, ito yung isang beses lang yung pinaka-high priest pumupunta para fasting sila nito. Yung buong bayan nito nagsisisi sa kasalanan nila. Naintindihan niyo? Ngayon, yung pang-7, yung tinatawag na Feast of Tabernacle. Yung Tabernacle, ito po yung yung inaalala nila yung panahon ng wilderness, kung saan nagte-tent lang sila. Panahon ng Tabernacle, ang ginagawa nila, gumagawa sila ng mga supot, gumagawa sila ng mga tent. Tapos lahat ng mga products nila, lahat ng mga bunga, mga fruits nila, nilalagay nila doon. Tapos isang linggo ang mga Israelita nag-i-stay during ng Tabernacle. Nire-remind nila sa sarili nila na galing sila sa wilderness, pero ang Diyos pa rin ang naging tahanan nila. Amen. Ngayon, etong feast na ito ay kasama sa ritual law. Pinulfil na daw ni Christ ang ritual law. Kailangan pa ba natin i-celebrate? Ha? Ginagawa pa. Dapat gawin. O hindi na? Ginagawa. Ano yung may ginagawa ng Passover? Pumapatay sila ng tupa. Kinakain nila yung tupa. Pero hindi naman
Oh. Kailangan pa ba natin gawin yan? Hindi na, ano lang. Yung number 2 ginagawa. Kasi kasama siya sa loob. Ano? Eto na, nagulo ka na yung tao. Ako, kasama kasi siya sa law. Ibig sabihin, kailangan parang siya SMB. Hindi, ritual law nga ito eh. Hindi na natin susundin yung ritual law. Ang susundan na natin yung divine law ng Lord. Yung wag kang papatay, mahalin mo yung kapwa, yung divine law. Sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Pero yung maghugas ka ng kamay bago ka kumain, mag-blow ka ng syupar, ba't mo kailangan sundin yun? So, ibig sabihin, hindi na tayo mag-blow ng syupar. Mag-blow pa rin. May sabihin ako sa inyo. Okay lang? Pero ako, Explain ko na sa inyo. O, ikaw, sister. Ano sagot mo? Kailangan pa rin gawin? kailangan ko. Kasi yan is law ng, kahit divine law, law ng langit yan. Oy! Ritual law yan, hindi yan divine law, ha? Opo. Kailangan ng gesture ba? Para Basta. Sabi sa akin ng mga pastor, bakit ka nagse-celebrate ng mga feast na yan? Bakit? Hudyo ka ba? kailangan mo ano yung culture. Bakit? Israelita ka ba? Eh, pastor, bakit mahaba buhok mo? Bakit? Hudyo ka ba? Rabay ka ba? Patanin niyo ako, bakit mahaba buhok mo? Bakit? Oh, pag may pastor kasama ko, bakit may isibang buhok mo? Tasagutin ko yung tanong mo, bakit mahaba buhok ko? Pag sinagot mo yung tanong ko, bakit may isibok mo? Ano sasabihin niya? Kasi Vicente. O sino turo si Vicente? Kultura niyo yun dito sa lupa. Bakit mahaba buhok ko? Kultura ng langit to eh. Ang rabay kasi, ang mga Nazarite, mga consecrated people, they never cut their hair. As they're physically, kasi hindi lang si Lord nakatingin, kapag pari ka, hindi lang si Lord nakatingin sa spirit mo, sa soul mo. Pati ang physical mo, meron din siyang gesture, meron din siyang nire-require kung ano itsura mo, kumarap sa Kanya. Because I am no longer under the ceremony, the culture of earth. Eh, hindi nyo pa ako nakikita nakasuot ng mga kung ano mga priestly suot eh. Metro, mukha ako baliw eh. Oo, tama ba? Tama, may ganito ako. Sige nga, ano isipin nyo? Ha? May ganito ako ha, may ganyan. Tapos may trumpeta akong gano'n. Hanggang ako doon, pindalang lang. Hura baka, baba. Di ba pagkakatal lang baliw? Kasi bakit kasi dissenting kasi kayo eh. Ako hindi. Kasi sa langit, where there is the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kasi ako, ang sineselebrate ko, kultura ng langit. Kaya ganitong forma ko, kasi na-colonize na ako ng kultura ng langit. Colonization yun. Ibig sabihin yung kultura ng langit, yun yung daladala ko. Eh bakit ka nakatalit? Alam niyo ba kung bakit ako nakatalit? May isang pastor tinanong ko bakit ka nagtatalit. Hindi ako maintindihan. Kasi sa kanila, ano daw siya? Tawag dito, messianic daw siya kaya siya na ganito. Sabi ko, pastor, hindi ganun. Sa akin, kaya ako nakatalit. Ang talit, extension ng katawan ko. Pag hindi ko abot, hampas ko lang ito. Lahat ng hangin na tamaan yan is lame. Yung talit na ito ni Kristo, kapag hinawakan ko ito, nag-blow ako, ang nililinis ko yung Holy Spirit yan, yung power ng Holy Spirit, lahat ng tamaan yan is lame. Kasi sa akin, hindi ito tradisyon. Ito ay kultura ng langit. Ang kultura ng langit, yung power namin, kahit saan kami, kung ano hawakan namin, natatransfer yung anointing doon. That's the culture of heaven. Kaya ako nagbablow ng ganito. Kasi bakit? Ang kultura ng langit, pag dumarating ang hari, mayroong sumisigaw ng trumpeta. Darating na ang hari. Amen. O ngayon, ang tanong, kailangan pa ba natin i-celebrate ito? Kailangan. Tinanong ko si Lord, Lord, kailangan pa ba namin i-celebrate? Sabi sa akin ni Lord, may sagot. 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Basahin nyo nga. First Corinthians. 11:23. Sige. Sige nga. Sapagkat ito ang turos na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot. Ito mo ba yun? Sige. Ay dumampot Dumampot na. ng pinapay. Okay. Ano yung tinapay? Saan sumisimbolo yung tinapay? Bread of life. Itong tinapay, unleavened bread, katawan niya yun. Dumampot ang tinapay, tuloy. Nagpasalamat Okay. at pinagpiraso-piraso iyon Okay. at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala Stop! sa akin. Stop! Anong sabi ng Lord? Ano ba ang dapat natin gawin? I-celebrate o i-alalahanin? Alalahanin. Remember. Tandaan niyo yung word na remember, ha? Ano yung pinapaalala sa atin ng Lord?
yung kanyang katawan na namatay. Tama hindi? Amen. Uli mo. Sige, sige. Matapos kumain, magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. okay, wait. Sabi niyo nga po dugo. Asan dyan yung dugo? Ito. Pasok. Ito yung din. Tama. O, ito yung dugo. O, ito yung blood. O, blood. Pagdali mo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Pagdali mo. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ah, wait. Ano daw yung dalawang inaalala natin kapag nag-communion tayo? Yung kamatayan, sabi mo po kamatayan. Saan yung kamatayan ng Panginoon dito? Yung death. Pasok. Itong dalawa. Passover tsaka libre. Tama hindi? Tsaka yung muling pagkabuhay. Kasama yan eh. Tama? Ngayon, asan din yung muling yung pagparito? Yung piece of rock. Sabi niya, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa aking kamatayan, which is Passover, at sa aking muling pagbabalik. Ito yan. Itong apat na ito, napultin na to sa magitan ni Kristo. Yung Pentecost, bumabalik dyan yung power ng Holy Spirit. Yung trumpets, ito yung trumpeta kung saan ipapangaral na yung tinatawag na kingdom, my God. Tananatan! Preach the kingdom of God! Kaya sabi sa Bible, and this gospel of the kingdom shall be preached to all the nations and the end will come. So yung word na trumpet, sabi niyo po trumpet. Ang trumpet, tumutukoy ito sa mga tao. Ito ay tumutukoy sa prophetic ministry. Oh. Tumutukoy sa to, sa second coming of Christ. Na, prepare, the bride is coming. Amen. The bridegroom is coming. Ngayon, ano naman yung tinatawag na Feast of Atonement? Sa Feast of Atonement, ito yung season kung saan pinapatawad ng Diyos ang lahat. Ang Feast of Atonement, ito yung gagawin ng Holy Spirit. Sabi niyo nga po, Holy Spirit. Holy Spirit. Na final, sabi niyo po, final cleansing sa bride of Christ. Amen. Kasi ang ginagawa dyan ng pinaka-high priest, pumupunta doon sa Holy of Holies, may dala-dalang dugo. Yung dugo na yun yung winiwisik niya. Ikakapatawad ng lahat. So yung Day of Atonement, ito yung moment kung saan yung pagbaba ng Holy Spirit upang linisin ang lahat ng mga nagkasala. Sabi nyo nga, final cleansing. Okay, ngayon, ano yung Feast of Tabernacle? Ito yung time kung saan tayo yung tahanan ng Diyos, si Lord Jesus Christ, bababa na sa langit, mananahan ng kasama natin. Tabernacle, ibig sabihin, pinananahanan ng Diyos. Ito yung natawag na second coming of Christ. Ngayon, ano sabi ng Panginoon? Gawin niyo itong bilang pag-alala sa akin, sa aking kamatayan, hanggang sa aking muling pagbalik. Between doon sa kamatayan ng Panginoon at sa kanyang pagbabalik, narinito pa yung ibang peace. Sabihin, ang sabi ng Lord, huwag niyong iiwanan. Lagi niyong alalahanin ang mga feast, sapagkat ang mga feast yung mga ginawa ko sa inyo hanggang sa muling pagbabalik. Amen. Sorry, Mando. So, ibig sabihin, hindi na tayo nagsa-celebrate ng feast na katulad ng Israel na kinakailangan pang maghandog ng tupa. Hindi na ho. Hindi, sa panahon ng Passover, sa panahon ng mahal na araw, inaalala natin ang kamatayan ng Panginoon. O magawain tayo, mag-communion tayo. Sa panahon na, communion tayo, mag-celebrate tayo ng feast. Ano celebration ito? Pag-alala na si Kristo muli nabuhay. Amen. Ito tuwing Pasko ng pagkabuhay ito. Sa Pentecost, inaalala natin yung Holy Spirit bumaba. At yung pag-aalala natin, isa na rin itong preparation para sa mas greater level ng Pentecost na mangyayari. At kapag tayo nagbo-blow ng shofar, ng trumpet, inaalala natin ang sinabi ng Panginoon na muli siyang babalik. Feast of Atonement, pinapatawad sa mga kasalanan, and tabernacle, darating na muli ang Panginoon. Amen. Amen. Now, meron ako nilagay dito na mga 5 purpose, ay 6 purpose. Bakit si Kristo bumaba sa lupa? Christ purpose. Saan ba yun? Ito na. Patapos na po ako. May natutunan? Amen. May natutunan? Bakit ang Holy Spirit bumaba sa lupa? Ha? Bakit? Bakit? Hmm? Represent the king. To restore the kingdom, the government of heaven. Okay, ulitin ko po. Sa time of Adam, nandiyan yung Holy Spirit. Nung nagkasala
ang tao, nawala yung Holy Spirit. Tapos, kuha ang Diyos ng Ten Commandments. Ngayon, ang purpose ni Christ, kung bakit siya bumaba sa lupa. Sa Matthew chapter 4, verse 17. Basa nga po. May natutunan kayo? Amen. Sige. Sige, basa. Magmula noon ay nangaral si Jesus, itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Okay, kailan dumating ang kaharian ng langit? Nung dumating ba si Kristo? O inintroduce ni Kristo yung kingdom? Kailan dumating? Nung dumating yung Holy Spirit. Kasi yun yung government. Hello? Ni-introduce ng Panginoon. Ngayon, ang purpose, sabi ko, repent. Sabi niyo po, repent. Repent. Ang ibig sabihin ng return dyan, return. Return saan? Return. Balik. Ang ibig sabihin ng repent. Repent means return. Pagbalik mo na yun. Magsisi. Saan? Kasalanan. Saan? Balik. Return. Return saan? Bumalik. Saan bumalik? Repent. Ibig sabihin ng repent, return. Ano ibig sabihin ng return? Bumalik. Saan bumalik? Nung sinabi ng Lord, repent for the kingdom of God is here. Balik, return. Return where? Balik kayo doon sa dominion. Amen. Amen. Now, sabi dito, the Christ's purpose on earth to restore the kingdom of God. Anong purpose ng Diyos? Bakit siya bumaba sa lupa? Restore the kingdom of God. Okay, ano pagkakaiba ng kingdom of God sa kingdom of heaven? Bakit doon sinasabi yan? Kingdom of God ang namamahala ay Lagi na mabanggit niya sa Bible. The kingdom of God is within you. The kingdom of heaven is like a pearl. Ano pagkakaiba ng kingdom of heaven sa kingdom of God? Eto na, naguluhan na. Sabi nyo na, hindi apply. Ang kingdom of heaven, sabi nyo heaven. heaven. Yun yun. Yung kingdom of heaven, yung heaven mismo. Territory ng Lord John. Pag sinabi mo, ang kingdom of God is within you. Ibig sabihin, yung influensya ng kingdom of heaven, nasa sa'yo. Yung kingdom of God, yun yung influensya ng kingdom of heaven. Naintindihan niyo? Hello. Ang tanong ko sa'yo, nasa kingdom of heaven ka na ba? Wala pa. Pero yung spirit mo nandoon na. Pero yung physical mo wala pa. Ngayon, anong nasa sa'yo? Yung kingdom of God within you. Kasi nasa sa'yo yung Holy Spirit. Sabi dito, Christ's purpose is to restore the kingdom. Pangalawa, to Reconnect humanity to the reconnect. Reconnect the Humanity to the Earth Father. humanity. Ano reconnect? Nawala kasi yung Holy Spirit sa atin, kaya kailangan ibalik yung linya. Ibalik, i-restore ulit yung yung signal sa magitan ng Holy Spirit, sa Espiritu natin. Next. Okay, anong purpose ng man? Show humanity. Ha? Anong purpose ng man? Dominion. Ano yung purpose ng man? Kung sinabi ng Lord, the heaven and earth is given to me, the authority. Binibigay ko sa inyo ang authority ng langit at lupa. Ano ang purpose ng man? Leadership. To have dominion. Yun, sabi niya dominion. Alam mo sabihin ng dominion? Pagharian ng lupa. So, ibig sabihin, Sister J, kapag sinabing dominion sa lupa, lahat ng business na sisimulan mo, magiging successful. Amen. Kasi bakit? Ni-restore na ng Lord yung lupa. Ni-restore na ng Lord ng lupa. Ay, pinalik ka na doon sa position mo. Sa pagiging hari, reyna dito sa lupa. My God, ang lupit. Amen po ba? Amen. Alam niyo sa religion, like yung sa inyo, ang religion, kung bakit gusto ng tagatin mo Panginoon, maliligtas ka, mapupunta ka ng langit. Pinapunta mo agad ng langit. Hindi ganoon. Ang tao, nung nagkasala, hindi naman langit ang nawala sa kanya. Ang nawala sa kanya, yung authority niya sa lupa. Amen. Kaya yung binalik ng Panginoon, ni-restore ng Lord, kaya katatanggap kay Lord, para yung anointing mo, yung authority mo sa lupa, bumalik. Kasi bakit? Meron ka pang mission bago ka pupunta ng langit. Matindi.
Kaya alam mo, confident ako eh. Magiging successful ako sa business. Alam niyo bakit? Ha? Kasi nasa kingdom na ako eh. Meron akong kingly anointing. Ni-restore na ng Lord yung authority sa akin. Ni-restore na ng Holy Spirit yung government niya sa akin. My God. Sige nga. May tanong ko sa inyo. Nasaan niyo na ba Holy Spirit? Oh. Nasaan niyo Holy Spirit? Oh, meron ba chismosa sa langit? Wala. Oh, bakit ka nagiging chismosa? Ibig sabihin, hindi nyo nilalakaran yung kultura ng gobyerno ng langit. Nakakaya kapag mga churches nag-away-away, mga member nag-away-away, ibig sabihin wala kayo sa kingdom. Ano ibig sabihin nun? Sa mundo pa rin kayo. May sarili kayong kaharian kaya nag-away-away. Nakakaya mga pastor nag-away-away, mga pastor nakipagkumpetensya. Bakit? Ilan ba hari natin? Isa lang ang hari natin ah. Kapag may away yan sa loob ng simbahan, makinig kayo. Makinig, listen very carefully. Kaya ako hindi ako bilib sa mga away-away na yan eh. Pag may away-away sa simbahan, pinapalayas ko talaga ng church eh. Well, huwag na kayo magpakita sa akin dalawa. Dalawa lang yun. Magkasundo kayo. O, ayoko na makita pagmumukha ninyo. Tama. Kaya kung sasabihin na ano yun, nabibaby ba ako ng tao sa church? Hindi. Eh, pag pala nermon ako. Si mami nga eh, pumunta ng DRT. Alas 9 ng umaga, nawala. Alam mo, saan ka pumunta ng mami? Andun sa baba. Sa baba, naghanap pala ng gulay ito sa may baba. Eh, mainit. Sabi ko, patay tayo kay mami. Ang usapan natin, magdadamo tayo, maglilinis tayo. Nawala. Pagbalik, alas 11. Nakangiti pa. Sinabi ko, mami, sa susunod ka na sa mama. Sabi, bakit po, pastor? Eh, wala sa usapan natin na bababa ka. Eh, kung may mangyari sa'yo sa baba, hindi ka kilala dyan. Pangalawa, mainit, ma-high blood ka. Oh, ma-stroke ka dyan. Wala kami. Sa susunod ka na pupunta. Tinisod ko. Bumubulong-bulong kala Jerry, bumubulong sa mama ko. Sabi niya, kala ni pastor, matitisod ako. Babalik ako next week. Oo, ganyan. Oh. Kasi bakit? Makinig kayo sa akin. Kung kayo matitiso rin, hindi kayo karapat dapat sa kingdom. Amen. Hindi na uso dito. Sabi ko sa isang pastor, mag-preach ka ng tithes. Hindi pastor, preach ako ng tithes. Matitiso sila sa akin. Ay, dali mo sa akin yan. Titisurin ko talaga yan. Alam niyo kung bakit? Kung bakit mahihina yung mga yan? Kasi ayaw yung ayaw yung i-train yung Kaya nga prophet ako, army ang training namin sa church eh. Kaya tingnan mo dumating to, si Shaira dumating to 30. Kasi bakit? Akala natin late na siya, di ba? Akala niya kasi alas 3 ang gawain. Kaya alas 2:30 dumating. Dumating to mag-alas 3. Ibig sabihin, akala nila maaga pa sila. Hindi nila alam, late na sila. Hindi niya tinignan yung ano. Oh, tapatin ko kayo sa church namin. Pag late kayo dumating, ang sabihin ko sa inyo, dapat di na ka nagsimba eh. Bakit? Nakakaya kayo sa hari. Bawal pa. Inimbite niya ako sa isang church sa Malabon. Usapan na alas 10 ang simula. Nakakunta ko, bahay lang yung church nila. Walang aircon po, isang pamisa ko. Sabi ko, 10:30 na, wala pa rin. Sabi ko, Pastora, bakit po tayo di nagsisimula? Eh, wala pa yung song leader. My God, song leader pala hinihintay nyo. Ako na aawit, sabi ko. Gitahan ako, kanta ako. Pagdating na song leader, tapos na kami. Oh. Tama. Dapat Bakit ko hihintayin ng tao? Bakit? Tao ba yung audience ko? Sino ang audience ko? Bawal pa rin. Alam niyo, makinig sa akin, kaya hindi lumalago yung mga tao eh. Takot kayong ma-offend. Takot kayong masaktan sila. Eh kung totoo sinasabi mo, alam niyo kung bakit ganito wala tayong respeto sa hari. Kaya sa amin sa church, pag sinabi kong alauna. Pag sinabi kong alas 3 ang simula, dapat bago mag alas 3 dito ka na. Kasi bakit? Sa kultura ng langit, bawal ang late. Walang Filipino time sa amin. Alam niyo kung gusto niyo lumago? Alam niyo, iniwala ko. Kahit sa church namin, hindi uso sa amin yung mga nalamig ka. Pupunta mo si Inday kasi kailangan encourage mo. My God! Bigyan ko pa ng 1 taon yun na huwag magsimba. Kasi alam niyo kung bakit? Kung talagang mahal mo si Lord, gagawa ka ng paraan. Kahit malayo yan, magsisimba ka. Amen. Ang taong ayaw kay Lord, kahit anong pilit mo, ayaw niya. Kahit malapit lang ikat sa pintuan na nila ang church, ayaw talaga. Yes! Ito na nga church namin. Kaya hindi ako naniniwala na pilitin nyo magsimba. Huwag niyong pagsimbahin! Huwag niyong pagsimbahin! Bakit? ayaw nila kayo. Kung ayaw mo, ano sabi ni Moises? Kung gusto mo sumunod kay Lord, sumunod ka. Kung ayaw mo, di ayaw mo. Bumibalik ka kay Lord. Pero ako at ang aking pamilya, sasamba sa Panginoon, sabi ni Joshua. Amen. Amen. Amen po ba? Now, to restore. Pangatlo. Ang sabi dito? Saan ba? Pangatlo, to reveal the original purpose of man. Anong purpose ng tao? Dominion. Ha? Ano? Leadership. Anong purpose natin? For purpose, leadership, to have dominion. Sabi niya, dominion. Okay, tingin sa akin lahat.
Pag sinabi ng dominion, dapat hindi kayo employee. Amen. 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 Bakit kayo nandito? Kayo dapat ang maging maliit na hari Amen. sa sarili nyo. Tayo magiging boss. Makinig kayo sa akin mabuti. Tayo ang boss. Makinig kayo sa akin mabuti. Kayo. Dati, ang pastor pinapayaman ng membro. Pero sa kingdom, baliktad. Dapat ang pastor ang magpapayaman sa mga membro. Para walang masagang iba. Amen. Kaya dito, dapat negosyante ka. Kasi si Lord, negosyante si Lord. Lahat ng pinagkatiwala sa iyo, hahanapan kanya interest. Amen. Asan na yung 5,000? Lord, meron pa 5,000 tinubo. Ang sabi ng tamad, Panginoon, umaani kayo sa mga hindi tinanim. Ang sabi Lord, tamad ka. Di sana lagay mo sa bangko para kumita. Kasi si Lord, sister, yung gift mo may interest yan. Amen. Amen. Oo yan. Amen. Yung gift mo, mami, may interest yan. Gusto nyo magpunta ng langit agad? Huwag nyo gamitin yung gift nyo. Stock nila. I-stock nyo lang. Gabit na Papunta pa kayo impyerno. Ano pa? Now, ano pa? Pangapat. Basa. To demonstrate kingdom life on earth. Sino dapat ang nagde-demonstrate ng kingdom? Sino? Sino? Sino dapat ang example ng kingdom? Sino dapat ang nag-iimpluwensya sa mga tao? Sino? Oh, sige nga. Si pastor, pumunta ng Soler. Pumunta ako ng Soler. Uminom kami doon ng alak na Soler. Yung alak na wine. Wine mo. Si pastor bakit nasa Soler? Eh, ang Soler, ano yan? Tawag dito? Sugalan yan. Dapat ang pastor hindi pupunta dyan. Yung pastor nyo, bakit hindi pwede pumunta doon? Ako pupunta ako doon. Bakit? Layo na ako doon eh. Ako magtuturo ng kingdom doon sa mga kasamaan ko eh. Ako nangangaral ng salita ng Diyos doon eh. Kaya tawag sa akin, pastor eh. Sila nga nahiya sa akin eh. Alam nyo bakit? Napakahalaga nun. Kailangan na influensyahan yung tao. Hello? Amen. Kung nasaan kang trabaho, dapat dadalhin mo yung kingdom mo doon. Ngayon, sa kingdom, hindi ikaw ang mag-a-adjust sa kanila. Dapat sila na mag-a-adjust sa'yo. Kasi yung kingdom na meron ka is highest kingdom. Amen. Greater kingdom than the kingdoms of this world. Next. To reconcile, redeem through His death. I-reconcile natin. Pang-anim, to empower believers through the Holy Spirit. Mga kapatid, bakit bumaba ang Holy Spirit sa atin? Bakit bumaba ang Holy Spirit? Kasi yung Holy Spirit yung nawala sa tao noon. At ang Holy Spirit ang government, ang governor ng kingdom of heaven. Kailangan pa natin ng Holy Spirit? Amen. Okay, ngayon, ganito. Bakit kinakailangan natin mag-dress ng maayos? Kahit bahay lang tayo. Bakit? Dine-demonstrate natin ang kingdom life. Amen. Amen po ba? Haharap tayo sa hari. Dapat maayos tayo. May natutunan tayo? Amen. Yung nawalang kingdom kay Eva at kay Adan, ibinalik ni Lord Jesus Christ sa magitan ng Holy Spirit. Wala pa ka natin si Jesus. So, God bless you sa lahat ng nanonood. Please, na, please. Paupa ko. May paupa.